Tila buhangin ang dinadakot na ito ni Kuya. Pero hindi po. Ito ay libo-libong mga lamok. Hindi naman maipinta ang mukha ni Kuya habang kusang nagpakagat sa mga lamok. Napakadelikado dahil alam naman nating nakamamatay ang kagat ng lamok. Sa buong Quezon City, mahigit 10,000 ang nagkadengge mula Enero kabilang ang 44 na nasawi. Pero alam nyo ba, sa China ay merong factory na nagbibreed o nagpaparami ng milyon-milyong lamok. Mga lamok na may daladalang bakterya at pinapakawalan nila ito sa environment. At hindi lang sa China, sa Brazil ay matatagpuan din ang pinakamalaking factory ng lamok sa buong mundo. Ang makikitang itim sa papel na ito ay mga itlog ng lamok. Kaya raw nilang mag-produce dito ng 100 milyong itlog ng lamok kada linggo. At tulad sa China, nire-release din nila ito sa environment. Ang pinapakain nila sa mga lamok ay dugo ng kabayo na may halong dugo ng tao. Nagpaparami raw sila ng lamok at nire-release sa environment para labanan ang pagkalat ng sakit dulot ng lamok tulad ng dengue. Paano? Mayroong mahigit 3,000 species ng lamok sa mundo. Mahalaga ang role nila sa kalikasan bilang pagkain ng iba't ibang hayop. Pero sa mga tao, seryosong panganib sa buhay ang pwedeng idulot ng mga dala nitong sakit gaya ng dengue, yellow fever, Zika fever at chikungunya fever. Ang lamok na Aedes aegypti ang salarin sa pagkalat ng mga viruses na ito. Pero naturally, ang mga virus na ito ay hindi naman talaga galing mismo sa mga lamok. Nakukuha lamang nila ang mga ito kapag nakagat nila ang taong merong virus. Kaya ang susunod na kakagatin nila ay mahahawa na rin. Pero take note na ang babaeng lamok lamang po ang nangangagat kaya sila lang ang nagdadala at nagkakalat ng virus. Ayon sa World Mosquito Program, kada taon tinatayang nasa 390 million katao ang tinatamaan ng dengue sa buong mundo at 25,000 sa kanila ang namamatay. Kaya natural na gusto nating iwasan ang insektong ito. Noong 2025, naitala rin ang pinakamalalang chikungunya outbreak sa mainland China na umabot sa 16,452 cases as of September 27, 2025 ayon sa World Health Organization. Kaya naman isa sa mga naging solusyon ng mga researcher ay ang magparami ng lamok para labanan ang mga problemang ito. Marami ng bansa ang merong mosquito factory tulad ng Colombia, China at Brazil. Sa mosquito factory sa Guangzhou City, China, 20 milyon na lamok ang binibreed at pinapakawalan kada linggo. Proyekto ito ng isang grupo ng scientists na pinangungunahan ni Shi Jiyong ng Sun Yat-sen University at Michigan State University. Ang factory ay may lawak na 3,500 square meters at may 4 na workshop na kayang mag-breed ng tig-5 milyong lamok kada linggo. Kinilala itong pinakamalaking mosquito factory sa mundo hanggang sa nalipat ang record sa bagong bukas na factory sa Curitiba, Brazil noong 2025. Ang biofactory na Wolbito do Brasil ay joint venture ng World Mosquito Program, Fiocruz at ng Institute of Molecular Biology of Parana. Ang pasilidad ay may sukat na mahigit 3,500 square meters. Kaya umano nitong mag-produce ng 100 million mosquito eggs sa isang linggo at nasa 5 billion naman sa isang taon. Sa mosquito factory na ito sa Brazil, ang mga lalaki at babaeng lamok ay nilalagyan nila ng bakterya na tinatawag na Wolbachia. Isa itong bakterya na natural na tinataglay ng 50% ng insect species, gaya ng paru-paro, tutube at ilang klase ng lamok. Pinoprotektahan nito ang mga insekto laban sa mga virus, kaya ang mga insektong meron nito ay hindi nakakakuha at nakakakalat ng sakit. Pero ang lamok na Aedes aegypti ay hindi normally nagtataglay ng Wolbachia bacteria, kaya nakakakuha ito ng mga virus. Ang mga lalaking lamok sa factory na may Wolbachia bacteria ay nire-release nila sa environment. Sa pamamagitan ng Wolbachia ay nagbabago ang reproduction ng mga lamok sa wild. Ito ay tinatawag na cytoplasmic incompatibility. Kapag kasi nakipagtalik ang lalaking lamok na may Wolbachia sa babaeng lamok sa wild na walang Wolbachia, ang mga itlog nito ay hindi mapipisa, kaya hindi na rin madadagdagan ang populasyon ng lamok na Aedes aegypti. Kapag naman nakipagtalik ang babaeng may Wolbachia sa lalaking lamok, either meron itong Wolbachia o wala, ang
mga magiging anak nito ay paniguradong infected o nagtataglay na rin ng Wolbachia. Kung ang tanong nyo naman ay kung safe ba ang Wolbachia bacteria sa mga tao, well, ayon sa CDC, ang bakteryang ito ay safe sa mga tao at hindi nakakapagdulot ng sakit. Ang World Mosquito Program ay isa sa mga organisasyong nagsusulong para labanan ang mga sakit na dulot ng lamok gamit ang Wolbachia bacteria. Sa ngayon, nag-ooperate na sila sa 15 bansa at napatunayan na nila sa Colombia na kaya ng proyektong ito na mapababa ng mahigit 95% ang kaso ng dengue. Gusto nyo rin bang magkaroon ng mosquito factory sa Pilipinas, mga ka-awesome? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!